Bagamat nakapagtala ng zero casualty ang ilang mga probinsyang dinaanan ng Bagyong Glenda, umabot pa rin ang 40 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. 17 ang nasugatan habang 4 ang nawawala. Sa datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang 49 million pesos ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura. Higit na malaki ang pinsala sa agrikultura, 1.1 billion pesos. Sa Calauan, Laguna, halos walang naiwang nakatayo sa isang housing project. May live report si Marisol Abdurrahman, exclusive. Marisol? Ma'am Jess, alam mo, hindi nga biro talaga ang naging epekto nitong Bagyong Glenda dito sa probinsya ng Laguna na nasa ilalim na nga ng state of calamity. At pinakanapuruhan nga riyan, itong isang village at ang community kung saan tayo naroon ngayon dito sa Calauan, Laguna. Mo'y dominong pinutumba ng malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Glenda ang mga tahanang ito sa Site 1 ng pabahay ng National Housing Authority sa Calauan, Laguna. Ang mga residente walang nagawa kundi pulutin ang nagkanda-pira-pirasong bahagi ng kanilang tahanan. Sa Site 3, pinadapa rin ang hile-hilerang mga tahanan. Kaya ang mga residente nagtyaga-tyaga na lang sa gilid ng kalsada. Sa Paco, kahit nasa tabing ilog kami pero walang sako na nangyari ganito. Dito lang sa amin na kung kailan kami na-relocate, saka naman kami nagkaroon ng sakuna ng ganito na mapipirwisyo pa pala kami buhay namin dito, hindi namin akalain. Tingnan nyo, oh. Oh. Kakasalo yan, eh. Kamay ko lang, oh. Gapapel lang ang ano niyan. Gunting papelon, napupunit yan, eh. 3rd and 4th District ay 2,000 pamilya ang totally damaged po ang bahay. And 11,000 po yung partially damaged. Yun po ay sa 3rd and 4th District. Ito pong ating 2nd and 1st District, ina-update pa po natin. Di rin pinatawag ng hagupit ng Bagyong Glenda ang nag-iisang pampublikong ospital na ito sa General Trias sa Cavite. Nanggamba tuloy ang mga empleyado ng ospital dahil hindi nga naman pwedeng matigil ang kanilang operasyon. Wala rin kuryente, kaya pahirapan ang pag-asikaso sa mga may hikang kailangan ng nebulizer. Ito, ginagamitan na lang namin siya ng oxygen pangsamantala. Oxygen. Kaya lang po, may diferensya po ba yon? Mahina sa ng oxygen pero nakaka-survive din siya. Brownout na nga, wala pang tubig sa bayan. Kaya ang pagpila sa mga poso, pinagtsatsagaan na lang. Ito nga po, nag-iigib kami, panligo man lang o pangugas ng pinggan. No choice. Baka ito, pasubuhan na lang namin. Pasubuhan para maging inumin. Ganito naman ang sitwasyon ng mga residente sa bayan ng Noveleta nang liparin ang kanilang mga bubong sa kasagsagan ng bagyo. Swerteng walang nasaktan sa insidente. Sa inisyal na bilang, aabot sa 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa buong probinsya. Sa Muntinlupa naman, natuklap ang bubong ng ilang eskwelahan. Posibleng umabot pa raw ng 3 buwan bago maayos ang mga nasira. Para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata, magpapatupad ng shifting sa mga klase. Patuloy rin ang pagkukumpuni ng iba pang nasira. Gaya na lamang ng ginagawa ng tauhang ito ng National Grid of the Philippines na 6 ibon na nakasabit habang inaayos ang linya ng kuryente. Ma'am Jess, nandito tayo mismo ngayon sa dati hile-hilerang mga bahay. But you will not imagine na itong nasa likod ko ay dati hile-hilerang mga bahay nga ito. Nung kahapon, nung kasagsagan ng Bagyong Glenda, para itong domino na talagang nung natumbang unang bahay talagang sunod-sunod na ito ng tumbahan. Ito kung makikita ninyo, itong isang bahay dito, itinayo na lamang ito ng mga residente rito para kahit papano may istruktura pa. Pero tingnan nyo, ito yung wall na mismo, nagmistula na siyang karton na parang tinupi lamang. Dahil nung nadatnan nga natin ito kanina at yung itsura nito kahapon talagang walang-wala na natira dahil kumbaga parang nakayuko na talagang tumbang-tumba na ang mga ito. Kaya talagang kung makikita pa lamang dito sa mga itsura, talagang hindi na ito matitirhan. We're not expert from Jess, pero kung titingnan pa lamang dito nga, kanina, pinakita na mismo sa atin ng isa sa mga residente na pinunit niya na parang papel lamang ang yero. Pero ito, kitang-kita natin na napakanipis lamang talaga ng mga dingding nito. So no wonder kung bakit ganun na lamang kabilis bumigay itong mga bahay na ito. Ayon naman dito sa provincial government, i-check pa lamang nila ito. Magkakaroon pa lamang sila ng assessment dito bukas kung gaano ito ka-extent yung damage, ang mga pamilya. Dahil sa ngayon, Ma'am Jess, karamihan sa mga residente na etong na dating mga nakatira rito, mga nakikitira lamang sa mga ibang bahay. Sa ibang site naman, nagtsatsaga sila sa gilid lamang ng kalsada dahil
maging ang evacuation center kung saan supposed to be sana muna sila pansamantalang manunuluyan ay nasira rin dahil sa bagyo. Ma'am Jess? Marisol, alam mo yun yung gustong-gusto kong tanungin sa'yo, no? Kasi sadyabang napakalakas nung hangin na tumama dyan sa Kalawan, Laguna na talagang hindi kakayanin ang anumang infrastruktura o meron ding masasabi kasi dun sa pagkakagawa ng housing project na yan? Alam natin na napakalakas ng bagyo pero Ma'am Jess, sabi nga natin, pasensya hindi tayo eksperto pero sa tingin pa lang natin talagang tulad na lamang ng mga dinding layyan na napakanipis. Kanina mismong dinemo sa atin ng isa sa mga residente kung paano niyang pinunit na parang papel lang. So yun pa lang talagang sabi na niya, no wonder na talagang ililipad ang aming mga bahay. Meron din tayong napansin kanina na merong hindi ko lang nadampot kanina, Ma'am Jess, pero merong mga wall na meron siyang nakasingit lamang na parang styro ang nasa gitna, tapos mga konkreto na, tapos tinapala lang siya ng parang hardy flex. So, dun pa lang, masasabi na natin na talagang hindi kakayanin yung lakas nga na dala ng bagyong Glenda. We understand kasi, Ma'am Jess, ang sinasabi po ng ating Pangulo na dapat resilient na yung ating mga itatayo mga bahay ng nasa 180 kilometers per hour dapat ang kaya i-withstand ng ating mga bahay kung sakaling may mga ganong klaseng kalakas na bagyo nga, Ma'am Jess. Oo, yun naman, hindi naman sa gusto nating maghanap ng masisisi ngayon dahil marami naman talaga tayong mga kababayan na nasalanta at talagang mga probinsya ang binagyo, no? Kahit yung mga matitibay na istruktura, meron din namang mga natumba. So, to be fair, no? Kaya lang, kaya natin gustong talakayin ito, Marisol, para magsilbi ring leksyon sa ating mga kababayan para i-check nila yung pagkakagawa ng kanilang mga tahanan. Kasi marami rin ako napapansin kahit dun sa mga ibang lugar na dinaanan ng lindol, no, sa Bohol. May mga infrastruktura, konkreto makikita mo. Pero yung mga bakal na ginamit, napakaninipis. So siguro, dapat magsilbi ring leksyon itong nakikita natin ngayon sa likuran po ni Marisol, no, na is concrete na mga structure, row of houses yan, kaso hindi yata nakayanan o talagang ewan ko kung ano masasabi to describe, no, yung pagkakagawa ng row of houses na yan dahil wala rin naman po ako doon at si Marisol sinasabi nga hong hindi rin siya eksperto pero kapansin-pansin kasi Marisol yung ginawang pagpunit nung mama doon sa piraso ng yero kanina Bubong ba yun? Ayun. Ma'am Jess, allow me to say this. Opo, bubong po yun. We didn't ask him to do that, Dahil ako mismo sabi ko, Kuya, makapal naman ho ang yero. Pero makapal ho ba yan, ma'am? Talagang pinunit niya sa harap natin to demonstrate kung gaano kanipis. Alam mo, Ma'am Jess, talagang hindi naiwasan itong mga nakatira dito na maiyak. Kasi for the information of everyone, ito po dito ay relocation site. Ito yung mga residente mula sa iba't ibang lugar sa Maynila na inilipat dito dahil nasa danger zone. Pero alam mo, naiiyak sila nung sinabi sa atin kanina na parang sa tingin daw nila mas ligtas pa sila sa kanilang kalagayan before dahil kung kailan naman daw sila nasa relocation na, dito pa raw nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. If you can just imagine, kung hindi raw sila agad nakatakbo, malamang nabaon daw sila ng buhay sa loob nitong kanilang mga tahanan, Ma'am Jess. Naalala ko tuloy yung nangyari sa Antipolo many years ago, no? Yung Cherry Hills, yung Cherry Hills subdivision na parang domino rin na nasira, no? Tapos nakita rin na may masasabi sa pagkakagawa. Tsaka hindi yata tinest ng mabuti yung kinatatayuan niyang lupa. Oo, that's right, Ma'am Jess. Parang ako din man, although wala pa ako sa media that time, sa TV ko lang napapanood. Pero parang sabi ko nga, nung napunta tayo dito kanina sa area na nung balik sa akin yung eksenang napanood ko long time ago, nung nangyari nga yan yung sa Antipolo, parang sabi nga nila, ang daming bagyo na nilang naranasan. Pero ito, malalakas pa raw than Glenda, no? Pero ito talagang hindi nila sukat akalain na talagang dito pa raw sila malalagay sa peligro, Ma'am Jess. Isa ring tip na natutunan ko, no, from talking to some people, Marisol, no? Pagka may ganyan daw na open area na magtatayo ka ng bahay, magandang magtanim ng mga puno na, pero siguro wag din yung punong matutumba, no? May mga puno, may mga species ng mga puno na pag tinayo mo, yun ang mga magsisilbing parang barrier o natural windbreaker para babasagin niya muna yung hangin para hindi masyadong malakas yung tatama sa iyong bahay. Baka pwedeng
Ganun ang isa sa mga lesson na matututunan natin dyan sa nakita natin sa Kalawan, Laguna, Marisol. Ma'am Jess, alam mo, hindi lang ito yung mga nasa likod ko, hindi lang ito yung housing na nandito. Baka hindi nga alam siguro malaman ng ating mga kababayan. Meron pong ibang mga housing dito pero itinayo sila during ERAP time pa daw at iba kumbaga yung developer noon sa mga gumawa nito. Pinasyalan natin sila kanina, maganda po ang kanilang kalagayan. Wala silang masyadong damage. In fact, wala hong mga eksena na lipad ang kanilang mga bubong. Kaya nagtataka daw sila kung eto yung mga ito nakagagawa lamang, wala pa raw isang taon. In fact, itong kinatatayo natin dito, Ma'am Jess, 7 months pa lang po itong inuukupahan na itong mga inilikas from Paco, Maynila. Pero ganito na yung nangyari. Pero yung mga mas matagal na ilang taonan nandito, na mga na-relocate din from other places in Metro Manila, rather in Manila, maayos naman po ang kalagayan. And going back to your question, Ma'am Jess, or suggestion, makabubuti ngayon. Pero unfortunately, Ma'am, wala tayong masyadong napansin ng mga puno dito. So, kumbaga parang napaka-open field nito. So, nung dumaan yung bagyo, talagang hagip agad dahil napakalakas nga ng hangin dahil wala man lang windbreaker dito, Ma'am Jess. Pero Marisol, walang casualty dyan. Mabuti at nakalikas kaagad yung mga residente. At ang tanong ko pa rin, paano na sila? Ngayon na nawala ng tuluyan yung kanilang mga tinitirhang bahay. Saan sila nakikisilong ngayon? Ang dito mismo, yung mga almost, around 50 na families, Ma'am Jess, meron ditong mga bahay or yung mga housing pa rin na mga bakante. Doon na muna sila pansamantalang nanunuluyan. Yung iba naman, lumikas na muna pabalik ng Maynila, nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Pero yung iba, gaya na lamang sa Site 3, no choice sila for now, kundi sa gilid na lamang sa harap ng bahay, sa kalsada na muna sila ngayon nanunuluyan. Meron daw isang school doon kung saan usually daw na doon sila tumatakbo pag masamang panahon. Pero sa kasamaang palad, Ma'am Jess, maging yun man, ay talagang nasira din ang bagyo kaya wala rin silang mapupuntahan. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa biyahe. Marisol Abduraman.